Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan na imbag na aldaw kada kayo amin. Nandito na naman po tayo magbabalik sa isa na naman pong Yamashita Treasure topic na naman po itong ating pag-uusapan ngayon. At tungkol nga po dito sa mga tunnel na napasok ng ating mga kababayan. Nasaan nga ba ang kayamanan kapag nakapasok tayo sa isang tunnel na kung saan isinarado ng mga Hapon noong Second World War? Napakaraming nakapasok. May mga kababayan tayong treasure hunter nakapasok, subalit wala silang makitang kayamanan sa loob. Nasaan nga ba ang kayamanan kapag nakapasok tayo sa loob ng tunnel ng mga Japanese Imperial Army? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong topic, mga ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-download kong video at para mapanood nyo pa ang aking mga video na susunod na gagawin. Kumusta po kayo mga ka-treasure hunter? Tayo na naman po ay magbabalik nga sa isa na naman pong nakakamanghang topic, no? Tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At ang atin nga pong napiling topic ngayon ay tungkol po dito sa mga tunnel na kung saan napasok ng ating mga kababayang treasure hunter. May mga nakapasok subalit wala silang makitang kayamanan. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo kung paano nangyari na walang kayamanan sa loob ng tunnel na kung saan sinarado talaga ng maigi, no? Tinakpan, napakaraming layer ang dinaanan, napakatigas ang binaklas o kinuhang mga takip na konkrito. Subalit, nung mapasok ang loob ng tunnel, ay wala silang makitang kayamanan. Nasaan ang kayamanan? Yan po ang ating isi-share sa atin pong mga kababayang treasure hunter. Kung sakaling makapasok sila sa loob ng tunnel ay may idea kayo, tayo, kung nasaan po pwedeng hahagilapin o hanapin ang kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Magulang, mautak, napakatalino ng mga Hapon na alam natin sila po ay mga inhinero, no? Engineer po sila. Kaya't hindi basta-basta ang pagtatago nila ng kayamanan na iniwan po dito po sa bansang Pilipinas. So, pag-uusapan nga natin itong mga tunnel. Iba't iba po ang klase ng tunnel ng mga Hapon, no? At alam natin na itong mga tunnel na ito ay may nakatagong sikretong kayamanan ibinaon sa loob ng tunnel. Hindi lang inilagay, no? Ibinaon pa sa loob ng tunnel. Mayroon mang nabuksan na mga tunnel, swerte kung hindi ito naibaon, kung hindi naipasok lang sa loob ng tunnel nung kanilang isinarado. So napakaswerte po ng ating ka-treasure hunter kung sakaling ganun nga tayo makapasok sa loob mismo ng tunnel. Ang tunnel ng mga Japanese Imperial Army kalimitan ay may dalawang disenyo. Ito po ay ang vertical, horizontal na disenyo or drifting or sinking. Yan po ay ang pailalim or ang papasok sa bundok, no? Drift. Ito po ay ang pahalang na tunnel na kung saan usually yan po ay napakaraming disenyo ng mga Japanese Imperial Army pagdating po sa drifting, sapagkat napakaganda po ang maggawa ng ganyang tunnel kung may bundok, sapagkat pwede kayong pumasok, pwede tayong pumasok sa ilalim ng bundok. So kapag nabuksan natin ang tunnel, marami tayong mai-encounter na mga sign. Hugis puso, kadalasan pag tunnel, hugis puso talaga yan pag tunnel ang ating mai-encounter. Heart shape, triangle shape, square, at mga pagong, animal characters, kung ano-ano pang makikita natin, ulo ng ahas, mga arrows, no, na ating makukuha kapag tayo ay nagdidiging. At kapag narating na natin yung
pinaka-space o pinaka-kwarto ng tunnel. Akala natin ay makukuha na natin ang kayamanan sapagkat nabuksan na natin ito, nakapasok na tayo sa loob ng tunnel. Ang laki lang gulat ng ating kababayan, laking gulat ng ating mga ka-treasure hunter na wala tayong makikitang kayamanan sa loob ng tunnel. At tayo ay nag-iisip, bakit wala, na alam natin na napakarami nating na-encounter na hirap, napakaraming sign, imposible naman na wala talagang nakatago sa loob na maganda ang pagkagawa, mahirap ang dinaanan at mapapaisip tayo, imposibleng walang laman ito. Kaya't meron talaga yan, may sikrito pa sa loob mismo ng tunnel. Ang halimbawa, isang kababayan natin ang nakapasok mismo sa loob ng tunnel. Dalawa po itong ating kababayan na nagbigay ng kanila pong mga video na nakita natin kung gaano kahirap pumasok sa loob ng tunnel, gaano lawak pala ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Ito po ay kanila talagang pinagkampuhan sapagkat may second floor, may third floor pa ang tunnel ng mga Japanese Imperial Army. Isa sa disenyo ng mga Hapon ay may mga floor o may mga stage na ginawa ang mga Hapon. Hindi lang iisa ang tunnel sa loob. Kapag napasok mo doon ay may tatlong antas ng patong-patong na butas na tunnel, no? Doon sa loob ng isang bundok. So napakaganda ang pagkagawa. Mayroon din namang napasok ng ating kababayan na isa lang, subalit napakalaki. Pwedeng magmotor sa loob, malawak. So yung una, yung umpisa ay napakahirap nilang pinasok, maliit ang daanan, masikip. Yung iba naman bigla lang silang nahulog sapagkat nagdi-drilling sila, binabasag nila yung solidong konkrito na napakatigas. Na-surprise sila nang bigla na lang silang bumagsak sa ilalim at ang binagsakan nila ay napakalawak, napakalaking space. Bumulaga sa kanila yung parang kuweba na napakalaki. Kahit sino naman magugulat ka kung wala kang makikita nga sa loob. So, yan po ang ating isi-share sa inyo, no? Wala nang paligoy-ligoy pa, tumbok na po tayo doon sa ating pong topic na nasaan nga ang kayamanan sa loob ng tunnel. Ang mga Japanese Imperial Army kadalasan ay naglalagay sila pa ng marker sa loob ng tunnel. Ito po ay ang mga bato. Mga bato ay kadalasang inilalagay ng mga Japanese Imperial Army sa loob ng tunnel. Kapag may makita tayong mga bato na nakahilira sa gilid ng tunnel, ang ibig sabihin nito ay mayroong sikritong daanan sa gilid na kung saan doon sa unahan sa gilid ay may konkritong treasure vault na pinaglagyan. Pwedeng mga kahon ito na ibinalot sa konkritong ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Either left or right ang pinaglagyan ng bato ay may sikreto ito sa magkabilaang gilid. Kapag nasa kanang bahagi ang mga bato na nakahilira, ang ibig sabihin ay nasa kanang bahagi na gilid ang kayamanan itinago ng mga Japanese Imperial Army. At kapag nasa kaliwa naman ito, ay nasa kaliwang bahagi ng gilid ng tunnel. Matanong natin o matanong ninyo kung gaano kapal ang takip sa gilid ng tunnel. Hindi po natin masasabi, subalit may mga sign pa silang inilagay doon na mga arrows na pwedeng masundan sa gilid sapagkat posibleng ilang metro pa ang layo mula po sa gilid ng tunnel, sa loob mismo ng tunnel, bago marating yung silyado, konkritong pinaglagyan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army.
So sa gilid, kapag may makita tayong tatlong bato na nakahilira, ang ibig sabihin nun tatlong treasure sa gilid ang magkasunod-sunod. Sa left side man ito or sa right side man ito, ay yun po ang ibig sabihin. Either tatlo or apat or anim na bato ang inilagay, yan po ay nagsisimbolong anim na kahon or anim na bagay ang inilagay sa gilid ng tunnel, at ito pa ay may takip pa. Kailangan pang huhukayin or tutuklasin sa ilalim mismo ng tunnel, mismong sa loob pa ng tunnel. So napakahirap po mga ka-treasure hunter, no? Hindi basta-basta. So kapag nakita natin ang mga bato ay nasa gitna mismo ng tunnel, so kapag isang bato lang ito, posibleng dinaganan nito at sa ilalim nito ay mayroon pa silang sikretong daanan at sintro sa bato sa ilalim. Mismong sa ilalim ng bato, yun po ang ibig sabihin, doon pwedeng hukayin ulit at naroon nga ang kayamanan ng Yamashita Treasure. Minsan naman ay ang mga bato ay may mga aros pa na pwedeng sundan sapagkat may sikreto pa silang kwarto doon po sa loob mismo ng tunnel. So bato ang ating makikita sa loob ng tunnel na kung saan guide ng mga Japanese Imperial Army sa kanila pong itinagong kayamanan sa loob ng tunnel kapag wala tayong makitang mga box or gold bars o Buddha, kung ano pa mang bagay na iniwan ng mga Japanese Imperial Army sa loob ng tunnel. Mayroon namang kahoy truso. Yan po ay nagsilbing palatandaan yung kanyang dulo. Kung saan nakaturo ang kanyang dulo ay may sikreto pang lagusan na kung saan naroon yung sikretong konkretong space na pinaglagyan ng mga kahon or mga bagay na kayamanan na itinago po ng mga Japanese Imperial Army. So malinaw no na mga bato ang kadalasan. Kapag may mabuksan tayong tunnel na may nakasalangsang na kaagad, yan po ay napakaswerte sapagkat yan ay hindi nila itinago sa loob ng tunnel. Kung hindi, doon na lang nila inilagay at maaring binumba nilang bunganga ng tunnel bago pinabayaan na lang na ganun sapagkat wala na silang oras, sila po ay nagmamadali. So yan po ang ating na-share sa inyo tungkol po sa tunnel na wala tayong makikita na Yamashita Treasure. Itin natin sa loob ng tunnel ay may bato tayong makikita na nakahilira sa gilid or sa gitna. Yan po ay guide ng Yamashita Treasure kung saan tayo pwedeng humukay uli or tuklasin pa natin ang pinaglagyan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So, yan lang po mga ka-treasure hunter ang atin pong topic sa araw po nito. Sana po ay nag-enjoy kayo at mayroon tayong natutunan po sa akin pong na-share sa inyong topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Sa lahat po ng mga nagnanais magpadala po ng inyong mga videos, ipadala lamang po ito sa atin pong messenger, Yusuf Yamato po. At sisikapin po natin itong babasahin at bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa Japanese Code. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay sa aking channel, pagsuporta. Hanggang dito na lang at ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tayo ay makakahanap. Ya, di dia. Ya. Ya. Hindi mo kita. Hindi ka na. Semento. Ang kapal sa ito niya. 6 feet. 6 feet. 2 boulders.